Mic this. Okay. I now call the 49th regular session of the 12th Sangguniang Panlalawigan of Isabela into order. Please stand for the invocation and national anthem. Ilog at kapatagan, handog mo sa aming lalawigan. Paspasan mo ang Isabela, lalawigan namin minamahal. Sa pagkakaisa at pag-asa, patnubayan mo ang bawat isa. Sa iyong liwanag kami lahat ang kailangan. Pag-ibig mo ang aming landas. Sa unos lalo mayabang bukas, ikaw ang lakas na di kukuha. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsipo po tayong lahat. Madam Secretary, please do the roll call po. Thank you, Mr. Chair. For today's session, we have the Honorable Evan J.C. Diaz, the Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Honorable Ed Christian Esgo, the Honorable Angelica L. Reyes, Honorable Jose T. Panganiban Jr., Honorable Ramon Juan N. Reyes Jr., Honorable Clifford R. Raspado, Honorable Abigail V. Sable, Honorable Manuel Faustino U.D., Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Honorable Marco Paulo A. Meris, Honorable Amador A. Gafud Jr., Honorable Maria Catrina Jessica G.D., Honorable Antonio S.V., Honorable Catherine Joy L. Legaspi, and the Honorable Vice Governor Francis Faustino A.D. Your Honor, I hereby certify as to the presence of a quorum. With the Secretary's certification of a quorum, I now formally call the session into order.
Sa pagkakataon po nito, nais namin ipabot sa ngalan ng Sangguniang Panlalawigan at ng buong pamahalaang panlalawigan po ng Isabela ang aming taus-pusong pasasalamat at pagkilala kinagalang-galang Mayor Benedict Calderon. Palakpakan naman po natin. Vice Mayor Susan Magno, sa mga kagalang-galang na member ng Sangguniang Bayan, sa mga barangay officials na nandito, at syempre sa buong pamahalaang lokal ng Rojas, Isabela, sa inyong mainit na pagtanggap at pakikiisa sa pagdaraos ng ika-14 na mobile session ng Sangguniang Panlalawigan. Mahalaga pa sa amin ang pagkakataon nito na makapunin ang pamahalaang lokal po ng Rojas, sapagkat ang inyong suporta at pakikipagtulungan ay sumasalamin sa ating iisang hangarin. Ang mapalakas ang mabuting pamamahala at higit pang mapatatag ang ugnayan ng pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan. Lubos din namin pinahalagaan ng inyong masigasig na paghahanda upang maging maayos, makabahan at matagumpay ang sesyong po na ito. Ang ganitong diwa ng pagkakaisa at kooperasyon ang nagsisilbing matibay na pundasyon sa patuloy natin na paghahatid ng mas mahusay, mas mabilis at mas epektibong serbisyo sa bawat Isabelanyo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtanggap at walang sawang pakikiisa po. The Honorable Floor Leader is recognized. Hello. And Your Honor, for the reading and approval of the minutes of the previous session, I move to dispense with the reading thereof and approve the same, subject to any corrections that may be submitted to the Secretary. There is a motion on the floor. Is there any second po? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for question hour and appearances, may we ask the assistance of Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. Your Honor, for this session, we have with us the officials of the local government unit of Rojas, Isabela, headed by the Honorable Mayor Benedict C. Calderon and the Honorable Vice Mayor Susan A. U. Magno, along with the officers of the Liga ng mga Barangay Rojas Chapter and the Sangguniang Kabataan Federation Rojas Chapter, youth leaders and other invited guests. The August body shall conduct a public consultation with them later in today's session. To all the distinguished guests, we sincerely thank you for your presence and for joining us in today's proceedings. Let us now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, I move for the approval by omnibus motion the referral of the ordinances, resolutions, and executive orders to the appropriate committees as indicated in the agenda. There is an omnibus motion referring the resolutions, ordinances, and executive orders as indicated in the agenda to the appropriate committees. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for proposed ordinances and resolutions, let us ask the assistance of Madam Secretary. The Madam Secretary is recognized. Your Honor, for proposed ordinances and resolutions, first we have a resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for outsourced laboratory and diagnostic services, including electrocardiogram or ECG and a referral system. Sponsor, Honorable Emmanuel Joselito B. Agnes, Chairperson, Committee on Health. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the proposed resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government of Unit Divilacan for outsourced laboratory and diagnostic services, including ECG or electrocardiogram and the referral system on first reading, and it be calendar for second and final reading in today's session. There is a motion on the floor. Is there any second po? Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary.
A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for the establishment of a partnership and referral system for outsourced ambulance services. Sponsor, Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Member, Committee on Health. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, I move for the approval of the proposed resolution authorizing Honorable Governor Rodito T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for the establishment of a partnership and referral system for outsourced ambulance services on first reading and that it be calendared for second and final reading later in today's session. So I move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for the establishment of a partnership and a referral system for outsourced pharmacy services. Sponsor, Honorable Manuel Faustino U.D., Member, Committee on Health. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, I move for the approval of the proposed authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for the establishment of partnership and referral system for outsourced pharmacy services. On first reading, that it be calendar for second and final reading later in today's session. So I move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the Philippine Red Cross Isabela Chapter for the supply of blood and blood components to the Kawayan District Hospital. Sponsor, Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Chairperson, Committee on Health. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the proposed resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the Philippine Red Cross Isabela Chapter for the supply of blood and blood components to the Kawayan District Hospital on first reading and that it will be calendared for second and final reading later in today's session. There is a motion on the floor. Are there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for petitions, requests, and other communications, we have none. Okay, let us proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, under unfinished business, considering that the resolutions declaring the reviewed appropriation ordinances of the municipalities of Quirino, Etiague, Gamu, and San Mariano were properly calendared for second reading, duly included in the agenda, and enjoy substantial support for the esteemed members of this august body. I move by omnibus motion for the approval of such resolutions on second and final reading. There is an omnibus motion to approve on second and final reading the resolutions declaring the reviewed appropriation ordinances of the municipalities of Quirino, Etiague, Gamu, and San Mariano operative in their entirety. Is there any second po? Second. Any objections? Hearing none, the omnibus motion is approved. All resolutions are hereby approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all concerned offices copies of the resolution for their information. Next item po, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on reviewed measures, I respectfully move by omnibus motion for the approval of all committee reports on reviewed measures listed in the agenda, and that the same be deemed the official acts of this august body in plenary. There is an omnibus motion on the floor. Any objections po? Hearing none, the motion is approved.
Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports and regular measures, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for the business of the day, may we ask the assistance of Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For business of the day, first we have a resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for outsourced laboratory and diagnostic services, including electrocardiogram and a referral system. Sponsor Honorable Emmanuel Joselito B. Agnes, Chairperson, Committee on Health. The sponsor is recognized. Your Honor, distinguished members of this august body, I rise to sponsor this resolution authorizing the Provincial Government of Isabela through Honorable Governor Rodolfo T. Albano to formalize its partnership with the local government unit of Divilacan for the delivery of needed laboratory and diagnostic support services to referred patients. Ang panukalang ito ay mahalaga upang matiyak na ang mga pasyenteng nire-refer ng Rural Health Unit of Divilacan ay magkakaroon ng mas maayos at mas mabilis na access sa kinakailangang laboratory and diagnostic services of the Governor Faustino N.D. Sr. Memorial Hospital. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, may mas mapapagtibay ang ugnayan ng dalawang local government units sa paghahatid ng accessible and quality health services to our constituents. And accordingly, Your Honor, I respectfully seek the approval of this resolution on second and final reading. There is a motion to approve the resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III and to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government of unit of Divilacan for outsourced laboratory and diagnostic services, including electrocardiogram, ECG, and referral system on second and final reading. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned officers a copy of the resolution for their information. Next item po, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for the establishment of a partnership and a referral system for outsourced ambulance services. Sponsor Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Member, Committee on Health. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, my dear colleagues in this august body, this resolution seeks to authority for the Provincial Government of Isabela to enter into partnership with local government unit of Divilacan for outsourced ambulance services under an organized referral system. Ang usapin ng emergency response, napakahalaga sa agarang transportasyon. Ang panukalang ito ay nagbibigay ng malinaw na mekanismo para sa referral ng ambulance support, particularly in situations where delay in transport may seriously affect the condition of the patient. In this way, this agreement strengthens interlocal coordination in the delivery of urgent and life-saving health interventions. Accordingly, Your Honor, I respectfully seek the approval of this resolution on second and final reading. So I move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of Divilacan for the establishment of a partnership and referral system for outsourced ambulance services. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Madam Secretary.
A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of the Vilacan for the establishment of the partnership and referral system for outsourced pharmacy services. Sponsor Honorable Manuel Faustino UD, Member Committee on Health. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, respected members of this august body, layunin ng panukalang resolusyon na ito na bumuo ng isang partnership sa pagitan ng Provincial Government of Isabela at ng pamahang lokal ng Dibilacan para sa outsourced pharmacy services sa pamagitan ng isang referral arrangement. Ang layunin nito ay masiguro na ang mga nire-refer na pasyente mula sa Dibilacan ay hindi lamang na-assess at natutugunan sa aspeto ng diagnosis, kung hindi mabibigyan din ng access sa kinakailangan ng mga gamot at pharmaceutical support. Mahalaga ito upang masiguro na tuloy-tuloy nilang gamutan at paggaling at magiging mas responsive ang ating health services sa mga aktwal na pangangailangan ng mga pasyente. Accordingly, Your Honor, I respectfully seek the approval of this resolution on second and final reading. So I move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the local government unit of the Vilacan for the establishment of a partnership and referral system for outsourced pharmacy services. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item po, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the Philippine Red Cross Isabela Chapter for the supply of blood and blood components to the Carayan District Hospital. Sponsor Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Chairperson, Committee on Health. The sponsor is recognized. Your Honor, aking kagalang-galang ng mga kasamahan dito sa Guding Panlalawigan, ako po ay tumatayo upang i-sponsor ang isang resolusyon na nagbibigay otoridad sa ating Gobernador Rodolfo T. Albano na luwag na sa ngalan ng pamahalaan panlalawigan ng Isabela ng isang memorandum of agreement kasama ang Philippine Red Cross Isabela Chapter para sa pag-supply ng blood and blood components sa Carayan District Hospital. Mahalaga ang panukalang ito sapagkat sa usapin ng emergency care and hospital treatment, ang agarang availability ng ligtas na blood and blood components ang maaaring magpasya sa kaligtasan ng isang pasyente. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, mas mapapagtibay ang kakayahan ng Carayan District Hospital na tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente, lalo na sa mga kaso ng emergency, surgery at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang blood support. And accordingly, Your Honor, I respectfully seek the approval of this resolution on second and final reading. There is a motion to approve the resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter and sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a memorandum of agreement with the Philippine Red Cross Isabela Chapter for the supply of blood and blood components to the Carayan District Hospital on second and final reading. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Honorable Floor Leader. For third reading, Your Honor, may we ask the assistance of Madam Secretary? Madam Secretary is recognized. For third reading, we have an ordinance enacting the Isabela Provincial Tourism Code
for the development, promotion, and regulation of tourism activities and industries in the province of Isabela and for other purposes. Sponsor, Honorable Abigail V. Sable, Chairman, Committee on Tourism and Cultural Affairs. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the ordinance enacting the Isabela Province Tourism Code for the development, promotion, and regulation of tourism activities and industries in the province of Isabela and for other purposes on third and final reading in this session, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. The ordinance is unanimously approved on third and final reading, consistent with the section 50 of our rules. The Secretariat is hereby directed to furnish the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III a copy of the ordinance for the information and appropriation action. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, before proceeding to the next item, the Honorable Sable wishes to be recognized. The Honorable Sabo is recognized. Thank you, Your Honor. Kagalang-galang na presiding officer, mga kapwa ko miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, kay Mayor Calderon, Vice Mayor Magno, at sa lahat ng bumubuo ng lokal na pamahalaan ng Rojas, Isabela. Mga kapwa kawani ng gobyerno at sa mga minamahal nating mga Isabelenyo, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, hindi lamang tayo nag-aaproba ng isang ordinansa. Sama-sama nating binigyan ng malinaw na direksyon ang kinabukasan ng turismo sa Isabela. Sa pamamagitan ng Isabela Provincial Tourism Code, inilalatag natin ang mga patakaran upang higit na mapaunlad ang ating tourism destinations, makalikha ng kabuhayan, makahikayat ng mga mamumuhunan, at maipakilala sa mas maraming tao ang ating kultura, kasaysayan at likas na yaman. Napakahalaga ng ordinansang ito sapagkat nagbibigay ito ng isang organisado at komprehensibong sistema para sa pagpaplano, pagtataguyod at maayos na pamamahala ng turismo sa buong lalawigan. Sa halip na magkahiwa-hiwalay ang mga programa sa iba't ibang opisina at ahensya, magkakaroon tayo ng mas malinaw na koordinasyon sa pamamagitan ng pamahalang panlalawigan, mga lungsod, mga munisipalidad, tourism councils, investors, mga komunidad at iba pang sektor. Inaasahan din nating magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa ating local tour guides, artisans, magsasaka, maliliit na negosyante, tourism workers, kababaihan, kabataan, at indigenous peoples, nang hindi isinasantabi ang pagpapahalaga sa ating kagubatan, ilog, baybayin, mga tradisyon, kultura, at ancestral domains. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan sa inyong tiwala, suporta at mahalagang kontribusyon sa pagpapasa ng ordinansang ito. Maraming salamat din po kina Governor Rodolfo T. Albano III at Vice Governor Francis Faustino Kiko D. sa kanilang pamumuno at patuloy na pagkilala sa malaking maiaambag ng turismo sa pagunlad ng ating lalawigan. Isang natatanging pasasalamat kay Provincial Tourism Office, Ma'am Joan D. Maranan, sa kanyang tiyaga, kaalaman at mahalagang ambag sa pagbuo ng panukalang ito. Maraming salamat din po sa lahat ng mga mayors sa pamamagitan ng kanilang local tourism officers at sa ating department head sa pamahalaang panlalawigan at sa lahat ng stakeholders na dumalo at aktibong nakibahagi sa mga pagpupulong at konsultasyon. Ang inyong karanasan, mungkahi at suhestyon sa ating mga naging meetings ang nagbigay buhay at kabuluhan sa ordinansang ito. Kung wala ang inyong pakikiisa, hindi po ito magiging posible. Ang Tourism Code na ito ay hindi lamang isang ordinansa. Ito ay produkto ng pakikinig, pakikipagtulungan at sama-samang pangarap para sa Isabela. Nasa atin na ngayon ang mahalagang panukala
upang higit na mabuksan ang potensyal ng ating lalawigan na may malinaw at pag-iingat na pag-unlad na ang pag-unlad ay hindi magiging kapalit ng ating kalikasan, kultura at kapakanan ng ating mga mamamayan. Dahil ang turismo ng Isabela ay hindi lamang tungkol sa mga lugar na ating pinapakita. Ito ay tungkol sa mga kwentong ating ipinagmamalaki, sa mga kabuhayang ating nililikha at sa pamanang ating iniiwanan sa susunod pang henerasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang turismo ng Isabela at mabuhay ang Isabelenyo. Maraming salamat. Maraming salamat kagayang-gayang Nasable. Tinatanggap at lubos namin pinahalagahan ng inyong pahayag ng pasasalamat. Kasabay po ito, aming kinikilala ang sama-samang pagsisikap ng lahat ng naging bahagi sa matagumpay na pagsasakatuparan ng mahalagang hakbang po nito. Sa puntong ito, kinikilala natin ang kagayang-gayang na floor leader. Your Honor, under the unassigned business, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, may we now inquire if any member wishes to avail the privilege hour. Is there any member who wishes to avail the privilege hour? The Honorable Calderon is recognized. Thank you, Your Honor. Honorable Presiding Officer, my esteemed colleague in this august body, our officials and guests present today, and most especially sa aking mga kababayan dito sa Roxas Isabela, magandang araw po sa inyong lahat. Today, I rise on a matter that is very close to home. Dito sa bayan ng Roxas, alam natin ang halaga ng lupang sakahan. Alam natin ang halaga ng tubig. Alam natin ang hirap ng pagsasaka bago pa man makakita ng isang butil ng palay. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pagbaba ng tubig, hindi ito ordinaryong balita lamang. Mr. Presiding Officer, the situation is concerning. In fact, it is already alarming. We have heard forecast of a possible Super El Nino, or what expert may formally refer to as a very strong El Nino. Hindi na po mahalaga kung ano ang tawag natin dito. Ang mahalaga ay may malinaw na babala. Maaaring humina ang dating ng ulan. Mas tumindi ang init. Patuloy na bumaba ang supply ng tubig at labis na maapektuhan ang ating mga magsasaka at buong sektor ng agrikultura. At hindi na po ito usapin lamang ng posibilidad. Mayroon na pong mga indikasyon at ito ay nangyayari na. Based on reports from NIA Maris, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Magat Dam Reservoir dahil sa kasalukuyan at sa kakulangan ng ulan sa watershed. At at present level, around 28% of Maris service area has a high chance of not being irrigated. The identified vulnerable rice areas have reached to more than 17,000 hectares, involving 87 irrigators associations and around 13,000 farmer beneficiaries. Ang ilan na mga tinutukoy na possible high-risk na bayan ay ang Burgos, Ramon, Angadanan, Gamu at Cabatuan. Kasama na rin ang ilang bahagi ng Kawayan City, Luna, Reina Mercedes, Nagilian, Alicia at San Mateo. My colleagues, nakakabahala po ito. These are farming communities whose next harvest may depend on how fast and how prepared we are today. Hindi po ito basta-basta numero. Ito ay libo-libong pamilya. Ito ay mga binhi, abono, utang, puhunan, pagod at pag-asa. Ito ay mga magulang na umaasa na ang kanilang tinanim ay makapagpapaaral, makapagpapakain at bubuhay ng kanilang mga pamilya. Ang mabigat po, may mga lugar na pinayuhan ng NIA Maris na ipagpaliban muna ang pagtatanim
at binigyan ng babalang, plant at your own risk. That warning should disturb us. Kaya po ang tanong ngayon ay hindi na kung may problema ba. The question is, handa ba tayo? Handa ba ang ating mga opisina? Handa ba ang ating mga LGUs? Handa ba ang ating mga barangays? May sapat na papanahon at maaasahang impormasyon ba para sa ating mga magsasaka? Mr. Presiding Officer, hindi naman natin hawak ang panahon. Hindi natin kayang utusan ang ulan. Hindi natin kayang pigilan ang El Nino sa pamamagitan lamang ng panalangin at pag-asa. But the government can prepare and organize. The government can warn early and coordinate. The government can protect farmers from making blind decisions. The government can make sure that help is not delayed when it is needed most. This is why there's a clear need for a more organized and institutionalized provincial framework of El Nino, drought, and water security preparedness. Hindi sapat ang kanya-kanyang diskarte ng mga ahensya at opisina. Hindi sapat ang mga advisory ng isang ahensya kung hindi rin naman ito agad makakarating sa barangay at sa ating mga magsasaka. Hindi sapat ang datos ng isang opisina kung hindi naman ito magagamit sa tamang panahon. Hindi sapat ang kikilos lamang tayo kapag may malawak ng pinsala. Sino ang mga pinaka-apektado? Saan ang may mga pinakamataas na posibilidad na mawalan ng patubig? Aling barangay, aling asosasyon, aling sakahan, at aling pamilya ang dapat unahin? We need a province-wide system that connects weather data, irrigation status, planting advisories, farmer support, water conservation, public health, social welfare, and local government action. We need the clear alert levels, clear plans, and clear interventions. We need strong coordinations among NIA, Maris, Pag-asa, DA, BSWM, PCIC, water districts, electric cooperatives, our city and municipal LGUs, and our barangays. Because in crisis like this, no single office can do it alone. And we, in the Sangguniang Panlalawigan, can help provide direction and policy support. And with this, tayo sa Sangguniang Panlalawigan ay maaaring ikonsidera ang pagpapasa sa isang panukala that will formally organize and institutionalize a provincial El Nino drought and water preparedness and response system. Sa pamamagitan ng panukalang ito, mailalatag natin ang responsibilidad ng bawat opisina. Establish alert levels. Require preparedness plans and regular reports. Identify priority sectors and areas. And ensure that interventions are planned before damage become widespread. Dahil kung may sistema tayo, hindi tayo magsisimula sa wala tuwing darating ang El Nino. Kung may sistema tayo, mas mabilis ang advisory, mas malinaw kung anong ahensya at opisina ang kikilos, at mas protektado ang mga magsasaka at ang ating agrikultura. Mr. Presiding Officer, aking mga kasamahan, our legislative intervention is not only timely. It is not only necessary. It is urgent. For each moment that passes, patuloy na bumababa ang supply ng tubig para sa ating mga sakahan at patuloy na tumataas ang risks para sa ating mga magsasaka. While this representation recognizes that such a policy measure must undergo careful consultation and deliberation, the present situation already tells us that preparedness can no longer remain informal,
fragmented, or dependent only on emergency actions. Meron ng mga existing system ang ating mga opisina at ahensya, but they must be organized, streamlined, and communicated effectively para ramdam ito ng ating mga kababayan. Let this be our message today. Hindi na natin kailangan antayin pa na matuyo ang mga sakahan bago tayo kumilos. Hindi na natin kailangan pang antayin na magkaroon ng pinsala bago tayo magkaroon ng paghahanda. Hindi na natin kayang antayin pa na ang mga pamilya ay maghirap pa para tayo ay gumalaw sa ating pamahalaan. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. God bless our farmers, and God bless the province of Isabela. Thank you, Your Honor. Maraming salamat po, Honorable Calderon. Is there any other member who wishes to avail the privilege hour po? If none, let us now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Announcements, Your Honor. Are there any announcements? There being none, please proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, there being no other business in the agenda, we may now proceed with the scheduled public consultation with our partners and stakeholders here in the municipality of Roas. As such, I move that we suspend the rules and declare a recess to allow the holding of the said consultation. There is a motion to suspend the rules and declare a recess for the conduct of the public consultation. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Rules are now suspended. The session is now in recess for the public consultation po. Hinihiling po namin ang ating mga kalalawigan dito po sa ating bayan ng Rojas para yung mga daing po ninyo, kung meron po kayong mga opinion, komento, or meron po kayong mga pangangailangan dito sa ating bayan na mag-comment na po. Unahin natin, of course, sa ating Honorable Mayor Benedict Calderon. Good morning, Honorable Vice Gov, Kiko, honorable members of the Sangguniang Panlalawigan of the province of Isabela. Pasensya nyo na po, ako'y mamalat. Kung magandang umaga po sa atin lahat, siyempre sa mga kababayan ko. Kung daing at daing lang po, marami po kaming daing. Kinakabahan na kami Hindi, wag po. Kayang-kaya po natin yan. Kayang-kaya niyo po ito. mahaba yung listahan Konti lang po. Anyway, welcome po sa Rojas. It's really an honor po na dito nyo gawin po ang inyong mobile session. At natutuwa kami dahil kahit paano, makita nyo po kung ano na po ang Rojas ngayon. Salamat po and welcome po muli sa aming bayan. Anyway, marami po kaming actually concern sana pero i-discuss ko lang po yung ilang mga issue regarding po dito sa ating district hospital. Kasi siyempre, nandito po yung ating district hospital, yung Manuel A. Rojas District Hospital, kung saan siyempre kahit yung mga kababayan natin, mga taga-ibang bayan, kung minsan nagkakaproblema sila, nakakarating po sa atin yung mga issue nila. Una-una siyempre, isang reklamo daw po ron, mainit daw masyado. Siyempre, mainit po talaga panahon naman ngayon, pero sobrang kawawa raw po yung mga pasyente dahil basta mainit po. Siguro, maganda po siguro, papuntahin nyo na lang din po yung mga mag-i-inspect doon para makita kung ano yung pwede nilang intervention na gawin. Ang isang sinabi po, isa pong gusto ko ring sabihin, yung sinabi po ni BM Totep kanina na problema po sa mga magsasaka natin ng palay. Actually malaki talagang problema to dahil personally nakita ko po yung problema. Nagpabili po ako ng maraming, hindi naman po marami. Meron po kasi kaming agri-innovation dito sa vegetable production. Nagpabili kami ng mga water pump para ibigay sana sa kanila. Pero nung dumating po yung announcement na nanggaling sa Nia Maris na kumahari, talagang ililimit ang tubig. Ay talagang naapektuhan na po yung mga magpapalay po natin. Kaya
yung instead na ibigay po namin sa mga farmers ng gulay, yung aming mga water pump, binigay na lang po namin dun sa mga nangangailangan ng patubig. Dahil daw yung ibang mga tail end na mga palayan, hindi na po nararating ng tubig. Kaya ang ginagawa nila, hanggang maaari, pwede silang kumuha nila sila sa mga available, katulad ng mga maliliit na mga sapa, ilog, pinapampo nila para hindi maapektuhan totally yung mga binili nilang mga palay. So yun po, siguro tama yung sabi ni BM Totet na talagang kailangan nabigyan po ng atensyon. Hindi lamang po kasi Rojas ito, kundi buong probinsya talaga maapektuhan nito. Kanya, yun po isang mga problema. Pangalawa, at pangatlo po, meron po kami dito, minista po ito bago po kayo dumating, minitin ko po yung mga kapitan namin. Actually, sinasabi ko ngayon, dapat sila magsasabi. Pero baka mayayang mga yan, kaya ako naman nagsasabi ngayon. Meron po kaming boundary ng Quirino, yung provincial road. Ginawa po ito ng panahon ni Gob Ben, yata nung kung di ko magkakamali. So medyo sabog-sabog na po talaga, sira-sira na yung kalsadang portion ng Rojas. Si Mayor Edward Juan, ang tingin ko po na nabigyan po siya ng pondo ni Gob Road noon, kaya sila nagawa po yung provincial road. Pero yung boundary po namin talagang hindi na kung magandang daanan dahil kung maalala niyo po nung sinabi po na namin kasi rito, yung Sipo Bridge, yun po ang naging parang nag-relook. Kaya nasira po talaga hanggang hindi pa nagagawa. Kung maaari, Vice Gob, pakisabi rin po kay Gob na isama sana sa priority na mapondohan yung provincial road po natin ng Rojas. And lastly po, kukunin po rin yung pagkakataon na pasalamat siyempre sa ating provincial government, lalo-lalo kay Governor, kahit wala po siya rito, dahil kaya po naipatayo ito pong ating legislative building dito ay sa tulong po ng provincial government. Siyempre, kasama po ng ating mahal na congressman, Michael D. At ewan ko lang kay BM Totet kung sino pa ho yung mga nagbigay. LPGMA, sino pa? Si Speaker po, kasi nung po namin, nakita ko na lang nakatayo to, kaya hindi ko alam kung sino nagbigay. Di ba, Vice? Kaya ang swerte ko namin dahil lalo-lalo yung accomplishment po. Kaya yun lang ho, and hindi ko na masyadong kukunin ng oras nyo. Baka marami pang magtanong. Muli, maraming salamat sa pagpunta niyo po sa bayan ng Rojas. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat, Honorable Mayor Benedict Calderon. Isa-isahin ko lang din, Mayor, na nabanggit nyo. Tama po kayo, ang gagawin po natin, papang-assess muna natin sa district hospital. Lahat naman po ito paparating natin kay Governor Rodito Albano. And syempre, yung pagpapasalamat natin. Una, napakaganda ng inyong legislative building. Palakpakan naman po natin ang bayan ng Rojas. At sa katunayan po yan, yung nabanggit kanina ni Honorable Calderon tungkol dun sa Super El Nino, magpapatawag na ang pamahalang linawigan ng Isabela ng emergency meeting, yung parang ginawa rin natin nung nakaraan tungkol dun sa corn farmers natin. So, abangan lang natin, alam ko within the week, pero kasi may parating atang bagyo din itong coming Wednesday at pinagdadasal natin na umiwas. So, yun ang isa sa mga agenda rin natin ngayong linggo. And yung boundary ng Quirino Rojas, wag po kayong mag-alala, hindi lang natin papaabot kay Gob, kundi pati kay Speaker at saka sa mga kaibigan natin katulad ni Kong Alinti ng LPGMA ay hiling po tayo sa kanila. Okay po? So, meron pa pong iba na gusto magsalita? Yes po, Vice Mayor. Good morning po, Vice Gov Kiko and all the honorables here. Good morning to each and every one of you. Tanong ko lang po sana, Vice Gov, yung plano ng Isabela to raise up yung ating mga taxes by 2027. Ang Rojas po kasi will experience the most. Kasi po kami po yung pinakamahal ng per square meter. So,
Sure po ako na iiyak po talaga ang mga taga-Rojas dito, Vice Gov. So, we are asking the August body na bago po sana maipasa ito ay isipin po sana nating mabuti kung ito ba talaga ay for the improvement or kung ito ba talaga ay makakatulong sa ating mga kababayan. Thank you po. Maraming salamat po. Siguro, ang better na makakasagot niyan si Board Member EJ Diaz, please. First and foremost po, good morning po sa ating lahat, especially to the officers, officials from the Sangguniang Bayan and of course our local chief executive dito sa bayan ng Rojas. So sa to answer the query of our Honorable Vice Mayor, I will just give you an update po regarding our movements rin po in regards to the RP VARA. So, I think around 2 months ago po, nagkaroon ng dalawang public consultation ang headed by the provincial government. Naka-attend naman po yung ating mga assessors po ng iba't ibang mga LGUs natin. So, napansin ko nga rin po dun sa nung nakita ko po yung mga values, yung mga market values, Rojas po yung may pinakamataas na i-increase na based dun sa proposed po na values ng dito sa buong lalawigan ng Isabela. So to din po, to give an update, after the public consultation na dalawa, we already submitted po yung mga proposal sa ating secretary sa national, which is yung sa iba't ibang departments po, kagaya ng yung sa Bureau of Local Finance. Then, ang next move po dito, pagka na-review na po nila and once they give the proposals na rin po and recommendations from the national, ibababa po nila ito sa provincial government at doon rin po mag-i-enact rin ang sangguniang panlalawigan. So rest assured po, Honorable Vice Mayor, that we will do our best rin pag bumaba na po sa amin para i-review ng mabuti at mabalansa rin po namin kung paano po namin matutulungan yung ating mga kababayan, especially po yung mga landowners natin dito. Thank you very much po. Maraming salamat, Board Member EJ Diaz. Okay na yan? May we call Sir Gary M. Lanusa po, SK Chair ng Barangay Imbiao. Isang mapagpalang umaga po, Vice Gov. Ganon din po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po. Gusto ko lang po sanang i-open yung patungkol po sa out of school youth po dito sa Rojas po. We are currently recognizing the Pag-asa Youth Association, an organization dedicated to supporting out-of-school youth. One of our primary initiatives is to encourage and assist out-of-school youth in returning to education through the alternative learning system and test-the training programs. We also recognize that many out-of-school youth already have families to support. To help them become self-sufficient, we have introduced livelihood projects such as Gulay Buhay, where participants grow and sell vegetables to generate income for their households. With this, Vice Gov, we respectfully request the allocation of TESDA scholarship slots for qualified out-of-school youth in Rojas, as well as additional support for sustainable livelihood programs. These opportunities would empower them with valuable skills, improve their income, and help them build a better future for themselves and their families. Yun lang po. Maraming salamat, Sir Gary Lanusa, sa iyong inquiry. Regarding po dun sa TESDA natin, perfect timing kasi parating ang ating minamahal na Speaker, Boji D. So, ang request lang, ang pagkakaalam ko, ang request lang ng ating minamahal na speaker, kapag ka nagbigay siya ng budget for TESDA, siguraduhin lang na kapag gumraduate sila, ay meron silang trabaho. Yun lang yung hilingin sana. Tapos doon sa livelihood naman, napakaganda ng inyong programa.
na nagbebenta na bumibili ng gulay. Pero yun din, sana ang hiling din sana namin, pag nagbigay kami ng tulong dun sa mga livelihood project natin, meron silang siguradong market. Yun kasi yung karamihan na nangyayari na napakadaming programa ang pamahalaan ng lalawigan, ang bayan at iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Isabela. Pero nakakalungkot kasi na nagtuturo tayo, pero minsan pag ito na, nakapagka-produce na sila ng mga products, wala naman bumibili. So yun siguro yung pagtulungan natin at gumawa tayo ng isa sigurong study na isubmit mo sa amin and then makipag-ugnayan kami sa inyo tapos makipagtulungan pa po kami. Okay po? Maraming salamat po. Meron bang test na schools dito sa ROAS? Meron. Yun, pwede kay speaker yung pasabit. Next po, Honorable Ricardo Ilarde, punong Barangay Doña Concha. Good morning, sir. Sa lahat po ng mga nandito po sa SB Session Hall ng Rojas, lalong-lalo na po sa ating mahal na Vice Governor. Sir, meron lang po akong follow-up po lang po sa sinabi ni mahal naming mayor kanina tungkol sa provincial road na nasasakupan ng aking barangay. Kasi po, since 1990s, nagawa na po yung daan na yun. Pero nasira talaga yung daan na provincial road na yun. At marami na rin pong nangyayari na vehicular accident doon sa aming barangay na tungkol doon sa sirang daan. At meron na rin po kami nagawang resolution sa Kapitolyo, pero ang sagot sa akin nung pumunta ko sa Kapitolyo, hintayin ko daw yung pundo, bakit po pundohan. Hanggang ngayon, sir, wala pang aksyon. Ngayon, nung pumunta kami doon, nagpalak ako ulit, hindi ko inabutan si Gob dahil alam mo naman natin na talagang marami pong konsigog. Pumunta po yung engineering doon sa barangay namin sa Kapitolyo. At ang sabi nila, hintayin daw namin kung kailan magagawa yung daan na yun. Kaya gusto ko po sanang nabigyan naman ng pansin yung problema sa provincial road na yun dahil sa tagal na ng panahon, talagang kailangan na sana po matulungan at magawa na po yung daan na yun dahil talagang sirang-sira na, sir. At marami na rin talagang nagre-reklamo tungkol sa daan na yun. Salamat po, sir. Kapitan, kailan yung request nyo sa Pro-Capital binigay? Road, Kailan po? 2023 pa yun, sir. 2023. Okay. Sino po yung nagsabi sa inyo na siguradong pupundahan siya? Yung mga taga-engineering, sir, dahil pinuntahan po nung Nung sabi niyo po kanina nung pumunta kayo sa Capitol, nung binigay niyo yung request, sabi pupundahan sa ng office of the governor, sir. May pangalan po kaya kayo para lang may ano ko? Wala po. Pagbigay niyo lang po ng letter niyo, sinabi pupundahan na nila kagad. Hindi naman po, sir, basta po punduhan, sabi, sir. Okay po. Sige po. Tapos yung engineering, kailan po nagpunta yung engineering? Nung mga isang buwan, bago naming pinalap yung resolution namin, sir, pinuntahan yung mismong site at sinukat yung Anong taon po ito? kahaba. Anong taon po ito? Itong taon? Nakaraang taon? Nung 2023. Kasi 2023 din po. Sige po. Kaya niyo po ipaparating po natin to kay Governor Rodito Albano. Ha? Salamat. Kami na po ang personal na magpa-follow up. Salamat, Okay sir. po. Salamat po. Po, Honorable Rodolfo Linsangan, punong Barangay Matusalem. Sir Roderick Campos, Senior Field Staff, Community One Resource Development,
Incorporated. Magandang umaga po, mahal naming Vice Gobernador, at ganun din po yung ating mga local legislators, at siyempre yung aming pinakamagandang lalaki sa Rojas, yung aming mayor, aming vice, yan. Walang kukontra. Ako po ay si Roderick Campos, kawani po ng Community Water Resources Development, isa pong non-government, non-profit organization. Ang aming pong tanggapan ay nasa Barangay San Luis Rojas. So ang aming trabaho po ay community-led development at province-wide po, particular dito sa bayan ng Rojas, San Guillermo, San Isidro, Cordon at barangay po ng Kabulay ng Santiago City. Vice Gov, malaking pagkakataon po ito upang maihayag ko sa inyo at sa ating mga local leaders na kung pwede po bang makaamot ng o makapagpasa kami ng isang proposal para dun po sa pagpapatupad ng aming mga programa, particular po dun sa ating mga sa 4 thematic areas, dun sa WAS, livelihood, education, and health. At posible rin po ba na magkaroon o kami ng MOA or partnership sa local government ng Isabela at dito rin po sa bayan ng Rojas. Yun lamang po at marami pong salamat sa ating Maraming salamat po. Siguro gawin po natin, gawa kayo ng position paper para nang sa ganun mas makilala pa po namin yung organization niyo po ba? Yes po. Yung organization niyo po, para kung ano na po yung itutulong niyo po sa ating mga constituents, para nang sa ganun makatulong din po kami sa inyo. Pero bigyan niyo po kami ng position paper, address niyo po sa ating minamahal ng Governor Rodito Albano. Salamat po. Salamat. Next po, Sir Ramon Riveros Jr., School President, R&D Oliveros Institute Technology and Agritourism. Hello, magandang umaga po sa ating mahal na Vice Governor. At sa lahat po na naririto ngayon, especially po sa aming Mayor, Benedict Calderon, ang ating Vice Mayor dito sa Rojas, si Ma'am Susan Magno. At sa lahat po na naririto ngayon, ako po si Engineer Ramon Oliveros Jr., ang Presidente po ng R&D Oliveros Institute of Technology. Ako po ay tumatayo ngayon dito sa isang concern po sa amin. Gusto ko lang na susugan yung sinabi kanina dito ng ating isang iski dito na nagsalita na nais niyang ma-develop yung mga kabataan sa pamamagitan ng livelihood program. At bilang accredited institution ng TESDA po, ay nakalaan po ang aming school na tanggapin lahat o ibigay yung mga nauukol na mga programa tungkol sa skill development and livelihood program. Ang problema lamang po ay kailangan po natin ng budget po. Ano po ang mga itinuturo niyo din sa school niyo po? Mayroon po kaming driving, mayroon po kaming SMAW, yung shielded metal arc welding. Yung ano po? Sorry? Shielded metal arc welding, Vice Gov. Yung welding. Welding. Opo, welding. Meron din kami sa agriculture, yung organic agriculture production in situ. Ano naman po yun? Tungkol po sa pagsasaka at mga teknolohiya na tinuturo. Ano, mechanization, ganun? Hindi po. Tungkol po sa agriculture production na hindi gumagamit ng insecticide. Parang organic farming? Organic farming po. Okay, tapos ano ba po? Meron din po tayong agricultural crops production in situ. Sorry. Agricultural crops production in situ po. Okay. Tungkol po sa mga conventional na pagpo-produce ng pagkain. Okay. Meron din po tayong rice machinery
operation, yun na po yung tungkol sa Mechanization. mechanization. Paggamit ng mga traktor, etc. Lahat po. So, mayroon din po tayong assessment. Nag-a-assist po tayo ng agri-entrepreneurship. Tatlo po sa organic agriculture, agri-entrepreneurial, at saka po yung agri-crops. So, yun po ang concern namin po. Nais namin makatulong kasi may balak po kaming itaguyod o isusog po yung organic agriculture po dito sa bayan ng Rojas. At nais namin magkaroon ng sapat na pundo para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nais mag-aral. Sabi nga kanina ni Iski, ay marami po yung mga nais mag-aral, bagamat malayo yung mga institution po dito at yung R&D naman ay walang sapat na kakayahan pundo para ibigay ng scholarship, magbigay ng scholarship. So, naghahanap po kami ng makakatulong na ahensya o maaari kay congressman po kung mayroon siyang Salamat po. Naintindihan ko na po yung hiling nyo. Pero pwede rin po ba akong humiling sa inyo na kaya niyo po bang gawan ng MOA sa private companies or kung saan man na kapag gumraduate dun sa eskwelahan nyo, ay siguradong, pag gumraduate siya ng welding, siguradong may trabaho siya. Pag gumraduate siya ng pagka-driver, sigurado may kukuha sa kanya. Kasi yun po yung hinahanap natin ngayon para hindi rin sayang yung gagastusin ng gobyerno po natin. Kung okay lang kung meron po kayong gano'n na siguradong meron sila magiging trabaho. Para yung nabanggit ko rin po kanina kay Sir Gary Llanusa, no? Opo. Pagtulungan po natin, tapos gawa po kayong position paper, pag-usapan natin ulit. Yes, Ilapit po natin, nandiyan naman si speaker mamaya, pwede niyo po siyang kausapin. Opo. Salamat po. Opo. Maraming salamat po, Vice. Thank you po. Next po, Ma'am Mary Jane de la Cruz, President, Association of Barangay Secretaries. Morning good po, Vice Governor. Morning good. Salamat po ako. Thank you. At sa lahat po ng ating mga honorables sa sangguniang panlalawigan, sa ating mga SB members, kay Vice Mayor, kay Mayor, magandang umaga po sa ating lahat. Unahin ko po yung para sa amin. Bilang kinatawan po ng mga 26 barangay secretaries, and kami rin po ang na-appoint as volunteer probation assistants under DOJ po, Parole and Probation Administration. Sa July 15 to 16 po, magkakaroon po ng 5th Regional Congress, gaganapin po sa Villa Mercedes, City of Ilagan. And isa po sa mga program ang Regional Dance Contest. And kami po kasi na taga Rojas na appointed BPA ang maatasang i-entry po ng Isabela. And ang problema po is meron po kaming registration fee na 2.5 na hingi naman po namin sa aming mga barangay plus 500 po na t-shirt. At yung transpo po is na-request po namin kay Mayor, approve naman po lahat. Ang problema lang po, yung gastusin po sa gagamitin naming costume and props. Magkano kailangan mo? Yung bayad po namin sa DI, hinugot po namin. Kinuha po namin sa pondo namin. Meron po kasi kaming monthly dues na Barangay Secretaries Association. Kaya doon po namin kinuha. Ngayon po, hindi naman po pare-parehas ang kakayahan ng mga appointed BPA. Kung isa-shoulder po namin ang gastos namin sa costume and props, umabot po siya ng 999.
pesos. 1,000 na lang po. So 26 kayo. Bali 26 barangay po, pero 18 lang po ang nag-confirm at yung ibang barangay daw po kasi is wala na pong pondo. Sige. So, magkano ka lang? 18 lang. 18 lang. Bigyan kita ng 30,000 para may allowance pa kayo. Okay? Mamaya ako mo sa akin pa nila. Thank you po. Okay po. Thank you. Pangalawa po. Oh, meron pa okay. Masyado atang maaga ako nagsalita ah. Isa na lang po, Vice. Para naman po sa lahat ng mga barangay secretaries ng Isabela, isama na rin po natin ang mga barangay treasurer. Kung pwede daw po, mabigyan din po kami ng parang incentives or allowance na manggagaling po sa provincial government. Okay, walang problema. Gawin nyo na tapos ibigay na namin mamaya, ha? Thank you po. Thank you po, Vice. Next po, so Anong bigay nyo mamaya? Bigyan tapos bigay tapos nagsarin mo yung mamaya. Mr. Chair, sa Ating mga mahal na mayor, vice mayor at ating kasamaan sa konseho. Magandang araw po sa ating lahat, mga poging kasama kong kapitan dyan na pangiti-ngiti. Kasi nakarinig sila ng ayuda galing kay Vice Gov. So, pero mamaya na, Vice, yung mamaya na ako hihingi sa inyo. Kasi may, yung kwan po kasi kanina, nasabi po ni Mayor sa akin kanina na ako sana magsasalita tungkol dun po sa hindi po sa palay at saka mga mais po. Totoo po talaga yung isang kapitan dyan na 10 hektarya po yung tinanim na niya. Nasusunog na daw po. Pero nasabi naman na ni Mayor kanina at saka si BM Tutep. So, sasabihin ko naman po ay ayuda rin ng mga kapitan. Kasi po, pupunta po kami ng Baguio by this coming August. Magsiseminar po kami, pero parang yung iba hindi makasama kasi po kulang din sa pundo. Kasi bali 26 po kami na barangay, sir. Kasama po ang secretary treasurer. Sige, bago kayo umalis, magpakita kayo sa akin, magbibigay din ako. Ha? Sige. Okay, kung ilan lahat ha, yung pupunta lang, yun ang bibigyan ko. Okay? Sige po, sir. Bibigay ko sa inyo. Para magbigay ako ng allowance. Okay po. Maraming No problem. palakpak naman dyan mga kapag-nag- Thank you po. Okay. next po, Honorable Lex Anquiliano, Pulong Barangay, Barangay Muñoz. Morning sa iyo, Vice Gov. At kay Mayor Benedict Calderon. At sa lahat na honorables, magandang umaga sa ating lahat. Actually sir, marami na akong ito problema ko. Marami na akong kinatukan. Kaya lang, mukhang malabo pa sa namin idinaguan ang sagot. So ito kasi sir, yung building namin sa Barangay Muñoz West na ipinatayo ng CVAP ngayon hindi nakumpleto. Barangay Muñoz West. Muñoz West. Ang nagpatayo, CVAP. CVAP to. CVAP. Ano ibig sabihin ng CVAP? Pinasya sir, di ko alam. Ano lang? Party list. May Bilian Nueva. Yun ang balibalita ko lang sir. Bilian Nueva ano. Ngayon, hanggang ngayon, structure pa rin siya. Ang ating, sorry, Apo Kapitan, ay cut muna kita. Ang ating minamahal na Speaker of the House, Honorable Boji D, palakpakan naman po natin.
Unahin na po natin. Magsipo po tayo. Okay, maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking katanungan. So, anong building po yun? Barangay Community Center, sir. Barangay? Community Center. Ano parang Multi-purpose hall. multipurpose lang, sir. Okay. Ngayon, ang dumarating sa akin na sagot pagka actually nag-request na rin ako sa Capitol kay sa Governor. Kaya lang, hanggang ngayon, 2023 pa yung ano ko, na-request ko. Wala pa rin, nakipag-community. Pero anong nangyari, Apo Kapitan? Hindi na kumpleto. Hindi, sir. Bubong lang, sir. Bubong tapos. Pero may tanong ako, kinuha mo ba, di ba galing DPWH po yan? Wala ko idea, sir, kung saan galing. Kaya anong taon ba na-implement na po? Sige, Mayor, please. Ay, Mayor tuloy. Hindi. Tama po. Ako po yung mayor during that time. Okay. But just a clarification over dun po sa structure na yun, dalawa po ang fundings na napagkuhanan natin. One is funding from Kong Mike D. Okay. And number two is from CBAC, party lists. Medyo malaki po talaga yung infrastruktura na ito, gaya po ng sinasabi ko dito dati, during our time and even up to now. Ang problema po kasi ng bayan ng Rojas ay hindi po natin kaya na pondohan at hindi allowed na pondohan din as well from excise tax yung mga continuation ng mga project coming from outside sources. So, ang parating sinasabi namin kasi dati dito, either completely it will be programmed by the LGU sourcing yung aming excise tax or iintayin namin yung mga pondo na nanggagaling po from national. Unfortunately, isang tranche lang po yung dumating at wala na po kasing mga sumunod. So, ang hinihiling po at pick-upin ko na lang yung sinasabi ni Kapitan Lex na Angkiliano dito ay siguro kasi ang bayan na po ng Rojas ay wala ng kapasidad para mapatapos yung konti na lang naman din po yung problema doon. Kasi covered court na ito, part of the stage and some of the improvements, yun po yung kulang na lang. Baka po pwedeng pumasok yung ating provincial government po. Pero magkano na lang yung kulang? Siguro evaluate namin sa engineering office dito para mas sigurado po. Pero, okay. Sige, agree ka doon, Kap, na gano'n na lang gagawin natin. Sige po, pagawa ka na ng POW natin sa engineering nyo. Pagawa ka rin sa DPWH. Just in case, baka naman makahingin tayo kay Speaker, nandiyan naman na. Diba? Kung total completion na lang no? Siguro meron naman pong talagang program of works dito at saka yung plano talaga yung DPWH. Siguro DPWH na lang ang paki-coordinate namin para dun sa municipal engineer namin para makuha yung updated na design and yung kakulangan po nito. Yes. Yung actual status. Thank you. Okay, thank you, Honorable Calderon. Thank you, Apo Kapitan. Thank you, sir. Thank you. Okay na yun. Last question, sir. Nakita ko yung luto ko. Wala bang sample dyan? Yung luto ko nahuli. Next time. Thank you. Pagka next time yung bisita ko dito, pangako ko yun, ha? Meron pa po? Okay. Next, Honorable Susan Magno, Vice Mayor LGU Rojas. Good morning po ulit, mahal naming Vice Gov. Morning. Ang aming pong bayan ng Rojas ay nakaharap din po sa isang land dispute po in coordination with Parasilis. Meron po kasi silang nilagay na school na dapat po sana wala pa. Medyo naaalangan po ang aming bayan kasi po the dispute has not been resolved. So we're asking for the mitigation of our provincial government if it is possible. Nagbigay na ba kayo ng letter sa... Meron meron na. O, sige, may sagot po sila, Vice Gov. Ang sabi po, amin ito. So, medyo worried po talaga ang Rojas po. Sige po. Honorable King D. Yes, ma'am, baka pwede po, Vice, total, parang si Mayor Benedict and yung apparently Mayor ng Paracelis, parang nag-uusap naman yata sila. So I suggest baka pwede pong pag-usapan muna nila nung dalawang bayan bago namin i-hearing. Kasi once na na-i-hearing na namin ito, itutuloy-tuloy na po natin ito. So I suggest baka pwede po nating
i-request kay Mayor Benedict, baka pwede na lang nilang pag-usapan muna. Baka pwede natin pag-usapan later. Yes. Tapos kung yun saka, para magawa natin din yung Pareho po kasi sila ng sitwasyon nung sa San Mateo yan, Boss Benji. para sa hindi. Hindi, pareho sila yung dispute nila halos parehos po Okay. ng kaso. Thank you. Thank you po. Next po, Sir June Belio, CSO. Good morning po sa lahat, kay Mayor, kay sa mga sangguniang panglalawigan, saka kay Vice Governor. Unang tanong ko po, saan po yung restaurant na masarap magluto ng igado? Anyway po, may nakalimutan po kasi si President namin sa CSO. Regarding po kasi sa mga plano namin, bilang ako naman po nasa NAPSI, first time ko pong na-elect as CSO officer po kasi. May mga gusto kaming gawin sa mga bawat bayan para ikutan po namin sila. Ang problema po yata, wala po talagang exact budget para mabisita namin mga people's organization. So even local, hindi ko po alam kung kasi yung pag-mobilization po namin sa bawat barangay para kumustahin po yung mga basic organization, local organization. So saan po kayo pwedeng makapag-allocate ng specific budget? Kasi ang mga basic sector po talaga, hindi naman po ganun kaluwag talaga ang mga budget nila. Even sa amin, yun po yung isang concern namin. Kung 26 barangays po yan, na kumustahin namin kung ano mga organizations meron doon. So yun po yung gusto sana namin malaman. Pero anong purpose ulit ng pagbisita nila sa mga org? Para po ma-validate po namin kung ano po yung existing na organization sa bawat barangay, kung ano yung activities nila. Para mapalakas po namin yung mga local organizations po sana. Pero kaya nga gawa po kayo ng position paper nyo, like I've said a while ago, na kung pwede submit nyo po sa amin, kung ano ba talaga yung pakal nyo. And then, we can, from there, makakapagsimula po tayo kung ano pwede namin maibigay na tulong. Para tingnan po natin. Kasi marami pong nagpapasa ng mga private orgs na gustong tumulong din sa ating mga kanungawigan. Pero syempre, dumadaan po ito sa proseso. So, pakiusap namin gawa kayo ng position paper, submit niyo po sa amin. Sige po. Thank you po. Thank you po. Next po, Sir Paulo Garcia, SK Fed. Hello. A pleasant day to everyone, Vice Gov, and to the honorable members of the August Body. Magandang araw po. And of course, to all visitors and mga mamamayang Rojas sa inyo. Magandang araw po. Magre-request lang po sana ako for this upcoming Buwan ng Kabataan. May ask for extra financial support lang naman po. Since nakagawin na po namin na every Buwan ng Kabataan naglalabas po ng counterpart every SK po per barangay. And we know naman na hindi po kalakihan ang budget ng every SKs po per barangay. And mas maalat pa po nila yung nilalabas nilang funds na instead mapunta sa Buwan ng Kabataan, mas maalat pa po nila for the betterment and other programs within their barangay. So, ang request lamang po ng SK Federation ng ROAS is makihingi lang po ng financial support for this upcoming Buwan ng Kabataan kasi maybe this is the last year, so gusto namin mas maganda at mas malaki po yung aming magiging celebration ng Buwan ng Kabataan. Sige po, gawin niyo na yung request niyo tapos tutulong po kami. Thank you very much. Salamat po, salamat. Okay. Ma'am Abby Marie Torley. Hello everyone, good morning Vice Gov, good morning Honorables. So, first and foremost, I want to introduce myself. I am Abby Marie A. Thordy, and I am a resident here at Isabela. So, nabalitaan ko po Vice Gov na dito po sa Rojas gaganapin yung mobile session, kaya nagtungo po ako. So, recently, I had the opportunity to represent Isabela on a national stage
which is Miss Pan of the Orient of Philippines. So, I represent Isabella because I always carry Isabella within me. I was a student at Cagayan State University, and I've been a leader for 5 consecutive years, student leader. And people ask me, when did you start being a student leader? And I always say na na-train ako sa Isabella kasi since high school, naging president na ako, nakapaggawa na ako ng funds ko para makatulong din, not just in my school, but also outside school. That's why I'm asking na sana po matulungan niyo po ko, Vice Gov, and also to our dear honorables for the financial assistance because this pageant is gaganapin po siya sa Pangasinan, and I believe na hindi lang po to one-man job. I may be able to represent Isabella at my best if may tulong din po ko from other people. And what I can promise, if maging successful tong journey na to, I will always carry Isabella everywhere I go. Ipapromote ko Isabella, not just its tourism, but also its tradition po, if it's okay lang po. Po, siyempre, malaking bagay naman po na nire-represent ang ating lalawigan. So, tutulong naman po kami. Okay, huwag po kayo magagawa. Gawa niyo lang po kayo ng request letter. Yes, Salamat. thank you so much Thank you po. po. And gusto ko rin po i-add na kaya din po ako andito para makausap ko po kayo personally po. Sige po. Salamat po. Okay, wala na po ba? May gusto? Salita? So, yung pinakamasarap na higa doon, pakisabi sa akin mamaya. Anyway, una, gusto kong pasalamatan ang bayan ng Rojas. Ang mga nabanggit po dito ay hindi lang matatapos dito sa loob ng kwarto na ito. Ito po ay pag-uusapan din namin at ipaparating po namin sa mga tamang ahensya. Lalong-lalo na, perfect timing. Nandiyan po ang ating minamahal na Speaker Bogie D. Maganda makasama rin natin siya mamaya at makausap, makahalubilo at minsan-minsan naman siya nandito pero nakita niyo naman ay kahit gano'n siya kabisi na alam niya kung saan siya nanggaling at parati siya umuwi para sa kanyang lalawigan at para sa kanyang pamilya. Mamaya, puntahan po natin siya. So with that, kami po ng pamahalang lalawigan ng Isabela kasama ng ating mga board members, ang ating minamahal na Governor Rodito Albano ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Mabuhay ang bayan ng Rojas at mabuhay po ang lalawigan ng Isabela. Honorable floor leader is recognized. Your Honor, with the conclusion of the public consultation, I move that the session be resumed and plenary rules be restored. There is a motion for the resumption of the session and the restoration of the plenary rules. Any second po? Second. Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Session is resumed and plenary rules restored. Your Honor, there being no other business in the agenda, I now move that the session be adjourned. There is a motion for adjournment. Is there any second po? Is there any objections? Hearing none, the motion having been duly seconded and there being no objections, the session is hereby adjourned. Maraming salamat po. Pwede po ba mag-request ng picture taking sa inyong lahat? Pwede po kayo.